Assalamualaikum at magandang araw, Bangsamoro. World Day Against Child Labor Celebration, pinangunahan ng Molly Barm katuwang ang International Labor Organization o ILO. Pinangunahan ni Molly Minister Dato Muslimin Sema ang selebrasyon ng World Day Against Child Labor katuwang ang International Labor Organization o ILO at Integrated Resources Development for Tribe People sa lungsod ng Cotabato. Narito ang report. Ang World Day ngayong taon ay nakatuon sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labor on 1999 na pinagtibay sa buong mundo. Dumalo sa nasabing selebrasyon sina BDG Dato Surab Abutasio Jr., VIPW Molly Director Sara Jensen Suat, Project Manager Jenelyn Aguinaldo mula sa ILO at mula sa City LGO at iba pang opisyal mula sa BARMM. Ayon kay BIPW Director Sara Jensen Suat, sineselebrate ang World Day Against Child Labor tuwing ika-12 ng Hunyo dahil sa nagkasabay sa regular holiday ng Araw ng Kalayaan, minabuti nito na isagawa bago matapos ang buwan ng Hunyo. Actually po, sineselebrate po ang World Day Against Child Labor in the whole world kada June 12. Pero ayaw natin sa pawan yung June 12 kasi naman syempre June 12 is Independence Day. So ang ginagawa natin, halimbawa kami, yung partner agencies natin, ay sineselebrate namin siya bago mag-end ng June. So kaya nga po dito sa araw na to, ay yung June 28, sinelebrate natin yung ating World Day Against Child Labor para may parating natin sa buong mundo na tayo ay hindi kung kailanman na tumigil para gumawa ng mga hakbang, mga paraan para tayo ay maging malaya na pagdating sa sinasabi natin child labor. Kasi unang-una, sabi nga natin, oo, mahirap ang Pilipinas, pero kailangan na gumawa tayo ng paraan para ito ay hindi man natin 100% na matigilan or ma-eradicate, at least ay bumaba po yung bilang ng mga kabataan na hindi pumapasok sa eskwelahan, kundi nasa kung ano-anong mga lugar sila para maghanap buhay. So, it's our call to end child labor sa pagkakaroon ng World Day Against Child Labor na celebration. And in fact, marami po tayong mga activities na ginagawa para nang sa ganon, malaman hindi lamang tayo ng mga magulang, hindi lamang ng mga kabataan, kundi pati yung mga legislators natin, yung mga tagagawa ng batas, at saka yung mga kababayan natin na may kapangyarihan who are, sabihin natin, in their place ba na pwede silang mag-call na ganito ang gawin natin. Kumbaga may power sila na gawin. Kabilang na dito yung mga kababayan natin na nakaluklok sa iba-ibang mga tanggapan. May mga posisyon para tumulong, hindi lamang kumbaga magbigay ng parang masasabi natin maliit na tulong, kundi matulungan natin ang ating mga kababayan na yung mga kababayan na maghanap buhay, tapos ay ma-share yung kanilang mga knowledge sa kabataan na ang paghahanap buhay hindi dapat ginagawa sa murang edad, kundi sa tamang edad lamang. At sana marami na tayong matulungan, marami nang marating ang ating mga kampanya, ang ating advocacy, nang sa ganon ay makapagtulong-tulungan tayong lahat na ma-eradicate natin ang child labor. So kaya nga ang tema po namin ngayon ay let us act on our commitment, let's end child labor. Sa welcome address ni Bangsamoro Director General Dato Surab Abutasio Jr., inihalin tulad nito ang kanyang sarili noong kabataan niya. Aniyang muntik na di umano siya mapabilang sa child labor, ngunit dahil sa gabay ng mga magulang ay mas pinili niya na pumasok sa paaralan. Nagbigay naman ng rationale of the World Day Against Child Labor si Project Manager Jenelyn Aguinaldo. Ayon sa kanya, kinakailangan bigyan ng pagpapahalaga para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan.
Tampok sa naturang pagtitipon na tinawag na Rescue Child Laborers ang paggawad ng mga premyo sa mga batang nagwagi sa isang poster-making contest na isinagawa ng Bureau of Employment Promotion and Welfare. Sa panghuling bahagi, nagbigay naman ng inspirational message si Mole Minister Sema sa mga kalahok kasama ang mga bata. Sinabi nito na kung walang pagsisikap ang gobyerno na nasa 80% ng populasyon ay hindi mawawala ng kahirapan. Kung walang talagang pagsisikap ng ahensya ng gobyerno or the government as a whole itself na mawala ang kahirapan sa buhay ng 80% of our population, hindi mawawala ang child labor. Yung batas na binasa kanina is parang more emphasize on parents not to send their children sa child labor. Mali. Sa ating paningin mali. Dahil kung pobre ang ina at ama, walang trabaho, walang mapagkukunan ng pera para ibuhay sa kanilang sarili, walang mangyayari kundi pati yung bata sa tingin niya sa mga magulang niya na naghihirap ay pulong tayong magtatrabaho. That is what happened to me and other children. Nung grade 1 ako, balikan ko, marami akong mga classmates from Pigkawayan, from Nisaya, dito nag-aaral sa Cerro Elementary School. Their parents were workers of the Santos Hispano, dyan sa Kalanganan. Habang nagtatrabaho ang kanilang mga parents, nagtatrabaho na rin sila. Mga bata yan. Ayon pa kay Minister Sema, noon pa man ay mayroon ng programa ang gobyerno para sa batang manggagawa, pero aniya hanggang ngayon ay mayroon pa ring child labor na makikita sa mga liblib na lugar. Tunay nga na mahalaga ang pagdiriwang na ito upang masiguro ang magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. At iyan ang ating nakalap na balita sa araw na ito. Joem Rashid Balalisan, Z Live News Online.